Taray sa isang lady guard sa istasyon ng tren. Pero ayon sa kanya, ang gwardya raw ang unang nagtaas ng boses. At kasunod ng pagkaka-upload ng video sa internet, matinding pambabatikos ang kanyang natanggap sa mga social networking site. Napilitan na raw siyang isara ang kanyang Facebook at Twitter account. Ang dating handle o username na nga raw niya sa Twitter, iba na umano ang gumagamit. Pinagsisisihan man daw niya ang kanyang naging reaksyon sa lady guard. Ayon kay Salvosa, tila labis na raw ang sinisingil ng mga bumabatiko sa kanya sa social media. Napahiya ko nun yung lady guard. Pero yung pa talaga yung dapat kapalit, cyberbullying. I mean, nobody deserves that. Never akong... Hindi ko po alam kung paano pa i-redeem yung sarili ko. I want to pick up the pieces but I don't know where to start. Saksihan mamaya isang lalaki sa India, bakit kaya nagpapaapak sa mga nagtatakbuhang baka? Sa showbiz saksi, Korean star Lee Min-ho dinumog ng mga fans sa kanyang pagdating sa Pilipinas. Pagbaba ng bilang ng mga ipinapadala ang text message kada araw sa Pilipinas, ano kaya ang dahilan? Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi. Bumaba na raw ang bilang ng mga ipinadadalang text message kada araw sa Pilipinas na binansagan noon na text capital. At alamin natin kung bakit sa report ng saksing si Julius Segovia. Sa dami noon ng mga kitiki-text dito, minsan ang nabansag ang texting capital of the world ang Pilipinas. Pero iba na raw ngayon. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, mula sa dating 2 bilyon, nabawasan daw ng 500 milyon ang bilang na ipinapadalang text messages kada araw. Patunay raw nito ang nangyari noong nakaraang Pasko. Ina-expect noon na mataas ang traffic kasi Christmas season eh. But hindi yun ang na-experience nila, no? Yung ina-expect nilang napakalaking traffic, volume of traffic, hindi yun ang dumating, kundi tumaas yung traffic naman sa social networking sites. Ito rin daw ang trend sa Amerika, kung saan sa unang pagkakataon ay bumaba ang bilang ng text messages at kita rito ng mga telco, ayon sa US-based technology consulting firm na Shatan Sharma Consulting. Dahil daw ito sa pagkauso ng internet messaging. Patok ito para sa mga gumagamit ng unlimited mobile internet services na bagamat mas mahal ay hindi limitado lang sa text at call. Pag may mobile internet, non-stop ang messaging sa Facebook o Yahoo o sa mga messaging app tulad ng WhatsApp. Unlimited din ang telebabad kahit nga sa abroad sa mga voice app tulad ng Viber. Kahit nga ang tinging mobile internet services, mas sulit daw kaysa sa tinging text messaging. At libre pa nga kung nasa Wi-Fi area, basta i-off ang mobile internet ng iyong provider. Pag pumunta ako sa isang lugar na may Wi-Fi, libre 'yun, no? So libre 'yun. So I can do all the things that I just mentioned free, no? Because I'm in a Wi-Fi zone. So that's another attraction. Kaya ang PR practitioner na si Philip, mas madalas na raw gamitin ang internet messaging kaysa text. Kung iisipin mo yung presyo, medyo mahal siya ng konti. Pero kayang-kaya mong sulitin kasi nga sa need mo na makapag-communicate. Kaya naman ngayong mag-holiday season, ipinagutos ng NTC sa mga telco na tiyaking walang palya hindi lang ang kanilang unlimited call at text, kundi maging ang internet access. Handa naman daw ang mga telco sa demand ng mga mobile phone user ngayong Pasko. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. At sa showbiz saksi, sabay na sumayaw ng Gangnam Style sina Queen of Pop Madonna at Korean singer Psy sa New York. Sa Pilipinas naman, dinumog sa kanyang pagdating ang Korean actor na si Lee Min-ho at narito ang report. Sa naiya pa lang, hiyawan na ang sumalubong sa Korean actor na si Lee Min-ho. Pati mga empleyado, panandaliang tumigil ng trabaho para masulyapan ang Korean star. Sa dami ng fans, hindi na nangyari ang naunang balak na idaan muna sa VIP room ang aktor. Si Lee Min-ho hindi na nakapagsalita pero todong ngiti sa fans. Nakilig na kilig naman nang makita ang kanilang idolo. Ibang level naman ang kapwa niyang Korean star na si Psy.
ang pop star sa likod ng Gangnam Style. Ang latest niyang kahataw on stage, walang iba kundi ang Queen of Pop na si Madonna. Big fan daw ni Psy si Madonna, kaya inimbitahan niya itong special guest sa kanyang concert. Si Psy, tutubigay naman sa MDNA concert ng Material Girl. Para sa Saksi, Katatibayan nag-uulat. At sama-sama natin saksihan, ilang lalaki sa India inapak-apakan ng mga baka. At alamin kung bakit pinanliligo ng ilang taga-Japan ang red wine. Balitang hatid, nag-iisang liga ng katotohanan. Kasama-sama natin pagiging saksi. Mabala po mga igan, huwag niyong gagayahin ang inyong mapapanood na tagpo mula sa India. Ilang pong kalalakihan ang sadyang nagpaapak sa mga baka. At kakaiba naman ang pinagliguan ng ilang taga-Japan, mala hot spring na red wine. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Formal nang pinakilala ang bagong liderato ng China sa susunod na 5 taon. Pamumunuan sila ni kasalukuyang Vice President Xi Jinping. Nasa Marso ay formal ng papalit kay Hu Jintao bilang Chinese President. Si Xi na rin ang bagong General Secretary ng Communist Party of China at pinuno ng Central Military Commission. Sa ganyang termino, ipagpapatuloy raw ni Xi ang mga nasimulang reforma sa ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, kabilang ang pagsugpo sa katiwalian. Nagpaabot na ng pagbati sa China ang iba't ibang mga bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas, na umaasang magiging mas mapayapa ang usapin sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Napag-apakan ng mga nagtatakbuhang baka ang mga lalaking ito sa isang bayan sa India. Pero hindi ito pagpaparusa, kundi bahagi ng kanilang ritual. Paniwala kasi ng mga taga roon sa pagtapak ng mga bakang tinuturing nilang sagrado, matutupad daw ang kanilang mga panalangin. Wala namang napaulat na nasaktan sa natulang ritual na isinagawa isang araw matapos ang kanilang Festival of Lights. Ipinagdiwang sa France ang opisyal na paglalabas ng Beaujolais Nouveau o red wine na gawa sa mga ubas sa pinitas 2 buwan ang nakararaan. Pero kung mga Pranses, masayang nag-inuman ang mga Hapon sa bathtub pinagsaluhan ng kanilang Beaujolais. Bukod kasi sa good for the heart, good for the skin din daw ang paliligo sa mala hot spring na red wine. Para sa Saksi, Salima Rafran, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw ang tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Susunod na ang rescue. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.